Dominant Protector. Credit to the author. 141 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Magsisisi kaya ang mga miyembro ng House Lane, kung nalaman nila iyon, ilang minuto ng mas maaga, at nakilala nila ang taong matagal na nilang hinahanap. Ang panghihinayang ay isang bagay na kailangang harapin sa buhay. Ang pamilyang Lane, sa ngayon, ay hindi pa rin alam ang malapit na pagsipilyo nila sa Miracle Doctor. Si Terence, sa kabilang banda, ay may karagdagang layunin maliban sa pasasalamat sa isip noong nakilala niya ang kanyang sarili kay Martin. Hindi niya masyadong inisip ang kwento tungkol sa Miracle Doctor kang sa unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito, ngunit ang alitan ng pamilya na sinabi sa kanya ni Jacob ay nagbigay kay Terence ng ideya. Ang mga recipe ng gamot ay napakahusay na naibenta, at si Terence ay may ilang kasama niya. Gayunpaman, wala siyang masyadong oras para sa mga bagay na iyon, at kailangan niya ng angkop na kasosyo sa negosyo para maayos ang lahat. Ang perpektong kasosyo ay malinaw naman ay Pablo Industries ay kilala sa buong bansa, pagkatapos ng lahat. Ang problema ng Tagaloob ay nanatiling hindi nalutas, gayunpaman, at ayaw ni Terence na makipagtulungan sa isang kumpanya sa panahong iyon. Ang paglalagay ng panganib sa pagkakalantad ng recipe ay hindi kanais-nais sa lahat. Ang susunod na kandidato ay si Martin, isang kilalang tao sa mundo ng medikal na may katanyagan na katulad ng kay Miracle Doctor Kang. Nakuha lamang ng milagrong doktor ang kanyang pangalan mula sa tagumpay ng Golden Creation, lamang wala sa iba pang mga produkto na ginawa ng kumpanya ni Dr. Kang ang nakakita ng maraming tagumpay, na ang lahat ng mga ito ay karaniwang gamot sa silangan na walang gaanong kakaiba sa kanila. Ang Golden Creation lang ang nag-uugnay sa malawakang katanyagan ng doktor. Si Martin, sa kabilang banda, ay isang espesyalista sa medisina sa silangan, na may pangalan na binuo sa matibay na pundasyon. Ang Miracle Dr. Larkins, ay tiyak na kapareho ng pangalan ng Miracle Dr. Kang, hindi na kailangang sabihin. Kung siya mismo ang mag-publish ng recipe na ito, sa kabilang banda. Ang mga tao ay hindi payag na aprobahan siya, iyon ay tiyak. Marami pang ang mga nagdududa, na naghihinala kay Terence sa kanyang pinagmulan. Miracle Dr. Linford. Siguradong mag-iisip ang mga tao kung kinokopya niya ang Miracle Dr. Kang. Pagkatapos ng lahat, si Martin ay itinuturing na bilang isang milagrong doktor. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Terence na makipag-ugnayan kay Martin ng kaunti, ngayon ito pala ay isang mapagkakatiwalaan at makatarungang tao. Ilang mga pagpupulong pa at nagplano si Terence na makipagtulungan sa kanya, na binibigyan ng lalaki ng dalawa sa kanyang mga pangunahing recipe para mag-advertise muna, tingnan kung paano iyon gagana. Ang isang lalaki ay hindi maaaring umasa sa isang babae para sa mga gastusin sa pamumuhay, tiyak. Pera iyon ni Pablo, ngunit mukhang hindi angkop para sa kanya na makipaglaro kay Cheryl araw-araw. Fun fact, kumakain ng malambot na kanin ng isang lalaki sa Avalon iyan kapag ang babae ang breadwinner. Natural, si Terence ay nagsisimula palang mag-obserba sa doktor. Mula sa kanyang nakita sa ngayon, natiyak niya na si Martin ay isang mabuting tao, na may tunay na pagkahumaling sa Eastern medicine sa halip na katanyagan o kayamanan. Ang pagpapalam sa kanya na ibenta ang mga recipe ay maaaring maging maayos, ngunit mayroon pa ring mga anak na lalaki at babae ni Martens na dapat isaalang-alang. Nagpasya si Terence na kalimutan niya ang tungkol sa partnership kung hindi sila mabubuting tao. Si Josephine ay nababagabag, napakagulo talaga. Kasalanan ng lahat ni Terence kung bakit nakalimutan niya ang lahat tungkol sa recipe ng sarsa, ngayon ay kailangan niyang hanapin siya sa kanyang klase, sa lahat ng bagay. Bagamat ayaw niya, gayunpaman, nangako siya sa kanyang ina wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa ika-5 klase bago magsimula ang mga klase sa hapon. Si Cheryl at Yasi ay papalabas ng silid-aralan para maglakad nang makaharap nila si Josephine. Kilala ni Cheryl ang babae, siya ay isang school beauty na katulad nila ni Yasi, kahit na isang masikat na binansagan bilang ang karaniwang kagandahan. Si Cheryl, gayunpaman, ay hindi masyadong nag-aalaga sa ganoong bagay. Mas mabuti pa kung hindi siya sikat, hindi na niya kailangang makitungo sa mga lalaki na hindi niya gustong abalahin siya.
Laking gulat ni Josephine na makilala ang dalawang malalaking dilag sa paaralan dito, hindi niya kilala ang maraming tao mula sa ika-5 klase, maliban kay Terence at sa malupit na Leandro na narinig niya. Nagpa siya siyang humingi ng pabor kina Cheryl at Yasi ngayong nakasalubong niya sila. Hey! Excuse me. Pwede ba akong humingi sa iyo? Si Josephine ay isang kagandahan sa paaralan kasama si Cheryl, ngunit iyon ay isang bagay lamang na naisip ng ibang tao, hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili na kapantay ni Prinsesa Cheryl, at hindi niya maiwasang ma-pressure. Ang babae ay parang isang diyosa, isang maharlikang kagandahan. Si Josephine ay isang anak lamang ng isang mahirap na tahanan, kahit na isang magandang mukhang bata. Oh, anong meron? Nagustuhan ni Cheryl si Josephine, pareho silang magagandang babae, pagkatapos ng lahat, at masarap tingnan ang mga magagandang tao. Sapat na ang ganda ni Cheryl, kaya tanga lang ang magselos sa pagiging maganda ng ibang tao. Maaari mo ba akong tulungang tumawag ng isang tao mula sa iyong klase palabas? Hinahanap ko si Terence. Nakagat ni Josephine ang kanyang labi habang nahihiyang pilit niyang inilabas ang pangalan. Siya ay isang batang babae na nagkukusa na maghanap ng lalaki sa ibang klase, kung tutuusin. Hindi nakakagulat na siya ay mapapahiya. Terence. Hindi komportabling kumurap si Cheryl habang nakatingin sa nahihiya na si Josephine. Ano ang relasyon niya kay Terence? Nakuha rin ba ng lalaki ang pangkaraniwang kagandahan sa loob lang ng ilang araw? Amara, business district lady, at ngayon ay si Josephine. Ang pagkamahiyang ipinakita ni Josephine, sa totoo lang, ay hindi ang uri ng mahiya na hindi naintindihan ni Cheryl. Ito ay higit pa sa isang galit na galit. Agad na tumango si Josephine sa tanong ni Cheryl. Hindi mo siya kilala. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon, ngunit tumalikod siya at umalis pagkatapos sabihin ang 3 salita kay Josephine. Ah! Curious na kumurap si Josephine sa umaatres na figure ni Cheryl, ano ang nangyayari? Hindi ba sila cool kanina lang, ano ang inaasar niya? Nagkibit balikat lamang si Yasi kay Josephine, naglagay ng walang magawang ekspresyon bago bumaling upang maabutin si Cheryl. Cheryl, anong problema? Nagseselos ka ba o ano? Nagseselos? No way. Sabi ni Cheryl sabay kulubat ng labi. Nagseselos. Iyon ay isang simpleng imposible, isang biro, isang malaki, mataba, biro. Haha. Ngunit ang kanyang puso ay sumasakit pa rin, na para bang may ibang bagay sa kanya na tinitingnan ng iba. Hehe, Cheryl. Nagsisimula ka na ba magustuhan si Cheryl bro? Bulong ni Yasi. Hindi ako. Matibay na sagot ni Cheryl. Medyo siguro. Medyo. Nagpatuloy si Yasi. Hindi. Yasi, pwede bang huminto ka? Sabi ni Cheryl habang nagsimulang magpanik. Hindi kita papansinin kung magpapatuloy ka. Hehe, sige, tatahimik na ako, wag mo akong pansinin. Sabi ni Yasi sabay takip ng kamay sa bibig niya habang palihim na sumulyap kay Cheryl. 142. Tumayo si Josephine sa harap ng 5 klase, nalilito, hindi niya alam kung bakit biglang bumaligtad ang personalidad ni Cheryl, ngunit inisip niya na baka si Terence na naman ang nasa trabaho. Naiinis kaya siya noon ng asshole, na nagresulta sa galit na umalis si Cheryl sa pagbanggit lang ng pangalan ng asshole. Ngunit ang asshole ay isang daredevil, tila, ipinatong ang kanyang mga kamay kahit kay Cheryl. Dapat iyon ang una, wala pang nang ahas na magpatong ng kamay kay Cheryl, sa pagkakaalam niya. Malapit nang magsimula ang klase, at nagpa siya si Josephine na bumalik muna sa kanyang silid-aralan, sa pag-aakalang darating siya pagkatapos nito. Ang 3 dilag sa paaralan na magkasama ay nakatawag din ng kaunting atensyon, at ayaw ni Josephine na pagdudahan siya ng mga tao ng anuman. Pinagmasdan ni Cheryl at Yasi ang tanawin sa labas mula sa dulo ng hallway bago bumalik sa klase nang tumunog ang kampana. Wala na roon si Josephine. Wala na si Josephine, Cheryl. Komento ni Yasi. Nakikita ko iyon. Yasi, bakit mo naisip na hinahanap niya si Terence? Sinusubukang alamin ni Cheryl ang atensyon ng dalaga sa buong oras na tinatamasan niya ang tanawin. Marahil gusto kong humiram ng pera, sa palagay ko. Kalokohan ni Yasi. Paano niya nalaman? Pahiram ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl sa sagot nang hihingi si Josephine ng pera kay Terence. Ewan ko ba?
Ngumisi si Yasi. Ikaw. Pinitik ni Cheryl ang noo ni Yasi. Whatever, let's just stop thinking about it. Tara na. Siguro tutulungan ko siyang tanungin kapag dumating siya mamaya. Napakurap si Yasi. O baka pwede akong pumunta sa klase niya para magtanong. Maaaring hindi mo. Sabi ni Cheryl sabay tingin. Sinasadya mo ba ito, Yasi? Hehe. Walang salitang ngumiti si Yasi. Natapos ang ikalawang yugto, at inipon ni Josephine ang kanyang lakas ng loob na muling harapin ang pinto ng ika-5 klase. Hindi na siya naglakas loob na magtanong kahit kanino, sayang ang hininga kung ang lahat ng tao sa klase ay napupuot kay Terence dahil sa kanyang malupit na paraan ng young master. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Josephine sa labas ng pinto ng ika-5 klase at palihim na sinilip ang kanyang ulo. Maraming tao sa loob ang nakatitig sa kanya, at nahihiya niyang hinaila pabalik ang kanyang ulo. Mayroon ng mga tao na nagbibigay pansin kay Josephine sa kanyang unang pagbisita, siya ang mas karaniwang kagandahan, kung tutuusin, mas madaling lapitan at down-to-earth kaysa sa dalawang dilag sa 5 klase. Nagtataka ang mga tao kung ano ang ginagawa ni Josephine sa harap ng 5 klase, ngunit nagsimula itong maghinala sa kanyang pangalawang hitsura. Sakto namang itinaas ni Yasi ang kanyang ulo upang mahuli si Josephine na hinihila ang kanyang ulo palayo sa pinto. Hinahanap ba niya ulit si Terence? Napasulyap si Yasi kay Cheryl, na nakatutok sa kanyang libro. Tumayo siya sa kanyang upuan, at nagtiptoe sa labas ng classroom. Hoy! Sabi ni Yasi, winagiway ang kamay sa harap ng natatakot at nakayukong mukha ng dalaga. Ah! Napatalon si Josephine sa gulat nang itinaas niya ang kanyang ulo si Yasi iyon. Eh anong meron? Josephine, tama ba? Ako si Yasi. Pakilala ni Yasi, kahit alam na ng dalaga ang pangalan niya. Hinahanap mo na naman si Terence, tama ba? Ako. Hindi alam ni Josephine kung bakit tinatanong ni Yasi iyon, may negatibo bang damdamin ang babaeng ito kay Terence. Nagpasya siyang tumanggaw na lang. Oo. Oh. Wala si Terence. Wala pa siya dito simula umaga. Sabi ni Yasi. Ano ang kailangan mo? Tutulungan kitang ipasa ang mensahe para sa iyo. Responsibilidad at tungkulin ng komite ng mag-aaral na tumulong sa kapwa mag-aaral. Wala siya dito. Curious na kumurap si Josephine kay Yasi. Hindi siya maaaring nagsisinungaling sa kanya, hindi ba? Kakasakay lang niya sa bus kaninang umaga, at sinamantala pa siya ng lalaki. Ilusyon lang ba ang lahat? Oo. Tumanggaw si Yasi. Pwede mong tingnan ang sarili mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Nakaupo siya sa pinakahuling pwesto sa pangalawang row, walang tao ngayon. Oh! Hindi nag-alinlangan si Josephine sa mga salita ni Yasi, ngayong sinabi niya iyon, lalo na noong sinabi niyang bahagi siya ng student committee. Si Josephine ay bahagi rin ng komite ng mag-aaral, at medyo napalapit siya kay Yasi dahil doon. Tama. So, ano pa ba? Walang pakialam si Yasi kung nandoon si Terence, at hindi niya talaga sinusubukang tulungan ang isang kapwa mag-aaral. Ang pangunahing alalahanin dito ay kung bakit hinahanap pa ni Josephine si Terence. Ay! Wala lang. Dadaan ako mamaya pagdating niya dito. Sabi ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Medyo mahirap pag-usapan ang buong bagay sa recipe, at nagpasya si Josephine na tanungin niya si Terence ng personal. Oh! Medyo disappointed na sabi ni Yasi. Kung ganoon ay sa palagay ko maaari kang bumalik sa hapon. Oo, salamat. Sabi ni Josephine, medyo nabigo rin. Kaya wala si Terence sa buong oras, wala siya sa paaralan. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon, hindi ba't sumakay siya sa bus? Bumalik si Yasi sa silid-aralan at nakita niya si Cheryl na matalim na nakatingin sa kanya, ang kanyang libro sa mesa. Parang lumunok si Yasi. Cheryl, bakit mo ako tinitingnan? Anong ginawa mo, Yasi? Napansin ni Cheryl na wala na si Yasi hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, at sinundan ang tingin ng kanyang mga kaklase para lang malaman na tumakbo ang babae palabas ng classroom para kausapin si Josephine. Naasar lang siya sa eksena anong nangyari sa hindi pagpunta, bakit ginagawa ito ni Yasi. Maaaring isipin ni Terence na siya ay nagmamalasakit sa kanya kapag nalaman nito. Ngunit maging si Cheryl ay curious kung ano ang nalaman ni Yasi.
Ang palihim na maliit na si Yasi ay malamang naguluhin siya sa halip na magbigay ng tamang sagot, gayunpaman, at nagpa siya si Cheryl na magpanggap siya na asar. Gaya ng inaasahan, kinuha ng dalaga ang pain. Tinanong ko lang siya kung bakit niya hinahanap si Cheryl bro. Yasi pouted. Pero hindi niya sinabi sa akin, kaya ipinaalam ko na lang sa kanya na wala si Cheryl bro, at sinabihan siyang bumalik sa hapon. Oh! Tumango si Cheryl. Yung Terence na yon, ano na naman ang balak niya, aalis na may note lang sa mesa. Anong ugali niyan, lumalaktaw siya sa trabaho di ba? Sinasayang ng tatay ko ang pera niya. Cheryl, correct me if I'm wrong? Pero di ba sabi mo mas maganda kung layuan ka niya? Ano bang meron itong pagbabago ng isip, Hanem? Mapaglarong suntok ni Yasi. Ang pinaghirapan ni Dad, alam mo. Hindi ko naman pwedeng sayangin ang sweldong ibinibigay niya kay Terence, ngayon na ba? Sabi ni Cheryl habang inihagis niya sa mesa ang hindi magandang pinagtagpi-tagping dahilan, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Para aminin niya na hindi na niya gaanong kinasusuklaman si Terence, gayunpaman. Hindi ito magagawa. Ganun ba? Pagkatapos ay sasabihin ko kay Cheryl bro na maging mas profesional mamaya. Tumango si Yasi, na parang naniniwala sa ibinato sa kanya ni Cheryl. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin na niwala si Yasi. Tahimik niyang sinulyapan si Yasi, na naghahanda para sa susunod na klase. Hindi maintindihan ni Cheryl, ngunit napansin niya ang bahagyang pag-aalala at kalungkutan sa mukha ng dalaga. May glossary na ngayon sa main page. Well, I'm putting it up now, it'll take a while. 143. Si Josephine ay pumunta sa ika-5 klase ng minsan pa sa tanghalian. Hindi na siya naglakas loob na lapitan muli si Yasi tungkol sa bagay na iyon, sa halip ay pinili niyang humingi ng tulong sa isang mukhang nerd na babae. Ang babae ay malinaw na ang uri na iniisip ang kanyang sariling negosyo, nag-aaral ng hindi nakikinig sa chismis o anumang uri hindi niya alam kung si Terence ay nasa silid. Tiningnan niya ang loob ng 5 klase bago matiyak na wala si Terence. Si Josephine ay parehong bigo at bigo ginawa ba ito ni Terence para mainas siya ng kusa? Ano ang ginagawa niya, hindi ba niya sinabi sa kanyang ina na dadalhin niya ang recipe ngayon? 1:30 ng hapon nang si Terence ay halos hindi nakarating sa oras para sa kampana, at sinundot ni Yasi si Cheryl nang makita ang kanyang pasukan. Nandito si Cheryl bro, Cheryl. Oh! Itinaas ni Cheryl ang kanyang ulo, agad itong ibinaba nang makitang nakatingin si Terence sa kanyang direksyon. Nahihirapan pa rin siyang malaman kung ano ang relasyon ng lalaking ito kay Josephine. Mukhang hindi ka masyadong masaya, Cheryl. Tanong ni Yasi, napansin niyang parang nawala ng gana ang kaibigan. Wala, medyo pagod lang ako. Sabi ni Cheryl habang minamasahe ng konti ang balikat niya. Maingat niyang binigkas ang tanong niya habang lumingon kay Yasi. Yasi, ano sa tingin mo ang absent ni Terence? Ewan ko. Baka pwede kitang tanungin. Tanong ni Yasi. Tiyak na iba ang tingin ni Cheryl kay Terence. I guess you could. Sumangayon si Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oh. Tanungin ko ba siya kung bakit hinahanap din siya ni Josephine? Sabi ni Yasi habang nagtatype sa isang telepono, naghahanda ng isang text na ipapadala kay Terence. Kinailangan niyang gumamit ng mga papel na bola bago makakuha ng cellphone si Terence, ngunit nalampasan na nila ang mga primitive na paraan ngayon na mayroon na siya nito. Tanungin mo siya. Magtatanong sana si Cheryl ng pere saan. Nang mag-isa ang bibig niya. Gawin mo ang gusto mo, sa palagay ko. Hey! Ngumisi si Yasi habang tinapik ang kanyang telepono bago ipadala ang text kay Terence. May isang babaeng patas at mabait, isang babaeng nayo na tinatawag nilang Fang. Nagsimulang tumunog ang isang telepono. Ito ay isang kaaya-ayang himig kahit na isang napakaluma. Ilang sandali pa ang klase, at naging tahimik ang klase bilang resulta. Malakas ang pagsabog ng ringtone dahil doon, at napalingon ang lahat sa kung saan nanggagaling ang tunog. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng awkward habang nakatingin sa kanya ang lahat na takot siyang hindi siya makontak ni Harold sa pamamagitan ng isang tawag, at nagpas siyang iset ang buong telepono sa ringtone mode kung sakaling gusto niya itong i-text. Pinindot niya ang phone niya, thank God text lang iyon.
Nakatalikod na ang mga kaklase niya, gusto lang nilang makita kung saan nanggagaling ang tunog. Si Cheryl naman ay may matamis na ngiti sa kanyang mukha habang nilalabas ang dila ni Yasi. Hindi ko kasalanan kung hindi nag-vibrate ang iyong telepono. Nakita ni Terence na galing kay Yasi ang text. Gusto ni Cheryl na tanungin ko kung nasaan ka kaninang umaga. Napangiti si Terence kasabay ng pag-ilingkaya naman na curious si Miss. Itong si Yasi din, ibinabato ng ganyan ang pangalan ni Cheryl nang malamang gusto niyang lihim ang curiosity niya. Sa nakikita ni Terence, ang Miss ay kabilang sa tipong mensaw, basically sunere, malamig sa labas ngunit madamdamin sa loob. Ang mukha niya ay parang may utang sa kanya si Terence ng ilang milyong dolyar o kung ano paman, ngunit may mga pagkakataon na nagpahayag siya ng pag-aalala para sa kanya. Hindi siya ganoon kasama sa isang amo. Marahil ay nagtataka siya kung bakit wala si Terence, ngunit nahihiya siyang tanungin ang kanyang sarili at hiniling kay Yasi na tumulong na gawin iyon. Si Yasi ay ganap na inilantad ang mga intensyon ni Cheryl. Nagpa siya si Terence na guluhin siya ng kaunti. Pumunta sa police station ng handrating. Tinawag siya ni Terence na maliit na Henry dito. Ngunit ang text ay hindi para kay Yasi, ito ay ipinadala kay Cheryl. Nakatingin si Cheryl sa telepono ni Yasi sa buong oras pagkatapos niyang i-text si Terence, hindi niya inaasahan na ang telepono niya ang nagvi-vibrate. Nagtataka, inilabas niya ang kanyang telepono, sa pag-aakalang ito ay isang text mula sa isang kumpanya ng advertising o isa sa mga nakakainis na manluloko. Nagdilim ang kanyang mukha nang makita kung sino ang nagpadala. Terence. Kinuwento pa nga ng lalaki ang nangyari kaninang umaga. Magiging masunurin kaya si Terence para iulat ang kanyang negosyo sa kanya ng ganoon. Alam ni Cheryl na hindi ito ang uri ng tao ni Terence, at isa lang ang ibig sabihin nito, may ginawa si Yasi sa text. Bakit si Terence ang sumagot sa kanya sa halip na si Yasi? Yasi. Itinaas ni Cheryl ang telepono para makita ni Yasi. Anong nangyayari? Og. Hindi ko alam. Kumurap-kurap si Yasi, kumikilos na parang inosenteng loli na babae. Ipakita mo sa akin ang iyong telepono. Hindi na nag-abala pa si Cheryl na tanungin si Yasi, silang dalawa ay lumaki ng magkasama, at alam niya kung anong klaseng personalidad mayroon ang dalaga. Isa siyang tunay na pro sa pag-arte na inosente. Yung phone ko. Anong nakaka-interes sa phone ko? Sabi ni Yasi habang ipinagpatuloy niya ang pag-arte. Di ba sabay tayong bumili ng pareho? Nakalimutan mo ba? Alam mo, that time kung saan nakita natin yung event na yon na may poster na Pure and Pleasant Intimacies, ng Fishman the Second Guy na yon, di ba? Yung libreng mobile plan event. Yasi. Pinigilan siya ni Cheryl ng isang masamang tingin bago naging masyadong katawa-tawa ang kanyang kalokohan. Itigil ang pagbabago ng paksa, ipakita sa akin ang iyong telepono. Kay. Sa totoo lang takot pa rin si Yasi sa babae, ayaw niyang mainas talaga si Cheryl. Masunaring binigay niya ang phone niya sa kaibigan. Inagaw ito ni Cheryl at pinuntahan ang text na ipinadala ni Yasi kay Terence. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang napagdesisyonan ng babaeng ito na isulat. Yasi. Bakit mo inilagay ang pangalan ko dito? Pero ikaw ang nagsabi sa akin na tanungin ko siya. Inosenteng sabi pa ni Yasi. Ikaw. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, totoo iyon, pero hindi niya kailangang i-phrase ang text ng ganoon, di ba? At sigurado si Cheryl na sinabi niya gawin mo ang gusto mo. Yasi, wala akong sinabing ganyan. Sinabi ko sa iyong gawin mo ang gusto mo. Asar na sabi ni Cheryl. Ginagamit mo lang ako bilang isang kalasag. Oh, pagkatapos ay ipapaliwanag ko ang buong bagay na ito kay Cheryl, bro. Ang kalokohan kong ideya, walang kinalaman sa iyo. Sabi ni Yasi. Fine, I'd rather do it myself at this point. Sabi ni Cheryl habang umiikot ang kanyang mga mata bago i-unlock ang kanyang telepono para sa isang sagot. Hindi mo kailangang magulat ng kahit ano sa akin, ngunit magdahan-dahan sa dami ng mga batang babae na pinagkakaguluhan mo. Nasa pintuan na natin sila. 144. Tinitigan ni Terence ang text na ipinadala sa kanya ni Cheryl. Ang unang bahagi ay isang bagay na inaasahan niya, ito ay isang Cheryl-styled sentence, pagkatapos ng lahat, eksaktong bagay na sasabihin sa kanya ng Miss. Ngunit ang bahagi tungkol sa panggugulo sa mga babae, at ang bagay na iyon tungkol sa mga doorsteps.
Hindi alam ni Terence kung ano ang sinasabi ng babaeng ito, kailan siya nakikipagkulitin sa mga babae, at ano ang tungkol sa pagdating nila sa pintuan. Nagpadala ng text si Terence kay Cheryl, na curious. May naghahanap ba sa akin? Kumunat ang noo ni Cheryl sa text, was the guy playing dumb. Napakalaking bagay para sa kagandahan ng paaralan na humihingi sa kanya. Mukhang hindi masyadong malamang na nangyari ito nang walang paunang pag-aayos. Gayunpaman, kung titingnan ito mula sa ibang pananaw. Sasabihin sana sa kanya ni Terence na wala siya sa paaralan kung nakipag-appointment ang dalawa sa isa't isa. Hindi maaaring mangyari iyon. Nagpa siya si Cheryl na sabihin na lang sa kanya ng diretso. Josephine. Ilang beses na siyang dumating para sa iyo, alam mo ba iyon? Sino ang maliit na Henry? Napagtanto ni Cheryl sa kalagitnaan na may kakaibang maliit na Henry, sa text ni Terence, sino iyon? Ito ay parang pangalan ng aso kaysa sa isang tao. Josephine. Hindi inaasahan ni Terence na hihingin siya ni Josephine, mukhang asar na siya kaya hindi siya pinansin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kaninang umaga, kaya ano ang ginagawa niyang hinahanap siya ng mag-isa. Sinubukan ni Terence na alamin kung ano ang maaaring hinahanap ni Josephine sa kanya habang tumugon siya kay Cheryl na nakakunot ang kanyang noo. Ang Henry ni Little Henry. Ano ang gusto ni Josephine na makita ako? Agad na naging kaaya-aya ang mood ni Cheryl sa text ni Terence. Bakit tinawag niyang maliit na Henry si Henry? Medyo narinig na niya ang tungkol sa karakter na ito ng Henry, pinagyayabang nitong malaking masamang gangster na si Leandro. Sinabi niya na ang lalaki ay napakalakas na kaya niyang makipaglaban sa 10 lalaki kung kinakailangan, ngunit pinasabog ni Terence ang mukha ng lalaki sa lupa, na sinira siya at lahat ng bagay. Hey! Marahan nang umisi si Cheryl sa pagtawag ni Terence kay Hebaw na maliit na Henry nang ang kanyang "What did Josephine wanna see me for?" ay muli siyang nagalit. Hindi ba kilala ng lalaki ang sarili niya? Paano ko malalaman? Ang gulo mo, ikaw na ang bahala. Natapos si Cheryl, inilagay ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag habang naghahanda para sa klase. So Cheryl, ano ang sinabi ni Cheryl bro? Tanong ni Yasi, hinihintay niyang matapos si Cheryl. Buong oras kang nakatingin, sa tingin mo hindi ko napansin. Sabi ni Cheryl, medyo hindi nakaimik. Ano ang ginagawa ng babaeng ito, nagtatanong ng mga tanong na alam na niya ang mga sagot. Hehe. Ngumisi si Yasi na medyo nahihiya. Akala ko maiintindihan mo ang lahat ng ito. Ano? Decipher. Sa tingin mo ako ay isang manghuhula o ano? Cheryl M. At para saan ko pa nga ba ay decipher ang mga gamit niya? Sige. Yasi concluded si Cheryl ay hindi masyadong pala kaibigan sa ngayon. Lumingon siya sa harapan nang magsimula na ang klase. Tumayo si Terence mula sa kanyang upuan nang matapos ang klase, patungo sa siyam na klase. Si Josephine ay walang cellphone, kung tutuusin, kailangan niyang pumunta doon ng personal. Tiyak na alam ni Cheryl na nakikipagkite si Terence kay Josephine habang tinitingnan niya itong papalabas ng silid-aralan. Inis siya nito sa hindi malamang dahilan. Gusto mo siyang buntot, Cheryl? Tanong ni Yasi na may kasama pang kalokohang ideya. Halika. Sabi ni Cheryl na walang imak. Bubuntot sa kanya. Hindi mo ba alam kung gaano kagaling ang dude na iyon? How are you gonna tail him? Iisipin niyang pinadala kita kapag nahuli ka niya ulit. Nako. Susundan ko lang siya ng bukas, sabihin mo na ako ang curious. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin. Fine. Go yourself then. Tandaan mong huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa akin. Kay, alis na ako. Hindi kita ibebenta, kaya huwag kang mag-alala. Mataimtim na sabi ni Yasi. Iyon ay mas tulad ng "I wait, ano?" Napakurap-kurap si Cheryl, na pagtantong niloloko na naman siya ni Yasi. Ipagbili mo ako. Ikaw ang unang gustong pumunta. Ikaw. Gustong sunggaban ni Cheryl si Yasi para sa ilang parusa nang tumawa si Yasi. 2 hakbang palang palabas ng classroom si Terence nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ito ay medyo mahiwagang sensasyon, ang bagay na ito na tinutukoy ng mga tao bilang sixth sense. Ito ay isang bagay na mararamdaman mo kapag sinusundan o tinitingnan mula sa likuran, kahit na wala kang makita.
Maglalabas pa nga ng aura ang iyong katawan para iwasan ang tingin kung ito ay pag-alit, isang bagay na kilala bilang layunin ng pagpatay. Ano man ang kaso, makaramdam ka ng discomfort kapag nakabuntot o sumilip, at maraming individual ang may ganoong sensitivity. Si Terence ay isa lamang sa kanila. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, dahil ang taong ito ay walang layuning pumatay na nagmumula sa kanya. Nangangahulugan ito na ang tagasunod ay hindi isang pag-alit na nilalang. Ang Jade ay hindi nagpapadala kay Terence ng anumang mga babala, pati na rin. Sumilip si Terence sa bintana sa nakabukas na pinto ng klase 9 para makita kung sino ang taong ito. Napangiti siya nang makita si Yasi sa refleksyon. Ang curious ng isip ng babaeng ito. Nagpasya siyang iwan siya. Naglakad siya pasulong at huminto sa tabi ng bintana. Si Josephine dapat ay nakaupo mismo sa kabilang panig ng dingding. Nakababa ang mga kurtina at nakasara ang bintana, ngunit pareho itong kinatok ni Terence. Pumunta siya sa klase niya pagkatapos ng klase, at hindi pa siya makakaalis. Narinig ni Josephine ang katok sa tabi niya, at kakaibang itinaas ang kurtina para lang makita si Terence sa kabilang panig. Natarante siya, bumitaw at kusang ibinaba ang kurtina. Pagkatapos ay napagtanto niya na maaaring narinig ni Terence ang tungkol sa pagtatanong niya sa kanya kanina. Hinawi niya ang kurtina at itinulak ang bintana. Ikaw. Dumating. Sabi ni Josephine, medyo naiinis na hinayaan siya ng lalaki na pumunta sa klase niya nang walang bayad. May aasikasuhin ako sa umaga. Umalis ako pagkatapos naming maghiwalay sa gate ng school. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin kung ano ang iyong ginagawa. Sabi ni Josephine na namumula habang sinusubukang gawing malinaw ang linya sa pagitan nila. Ang mga salita ni Terence ay parang masyadong intimate, na para bang mayroon silang pang-araw-araw na gawain kung saan sila magkasama sa paaralan. Okay, so I heard kanina mo pa ako hinahanap. What's up? Sinabi ni Terence nang diretso sa punto. Anong meron? Gustong kagatin ni Josephine ang lalaking ito. Para saan ba siya mukhang inosente? Hindi ba't siya ang nag-alok ng recipe sa nanay niya? Pinagsisisihan na ba niya ang alok na iyon? Ayaw na ba niyang ibigay ito sa kanya? Sinubukan na naman ba niyang paglaruan siya? I'll leave the glossary as it is for now. Deal with it some other day. Sorry, napakasarap ng surprise PPL, di man lang naisip na isa. Matutulog ako ng mas maaga ngayon, sana magising ako ng mas maaga at gumawa ng ilang maagang kabanata. Manatiling nakatutok. 145. Ano ang sinabi mo sa aking ina kahapon? Tanong ni Josephine habang galit na nakatingin kay Terence. Kahapon. Sa nanay mo. Napakurap-kurap si Terence nang maalala niya ang recipe ng New Orleans na ipinangako niya. Naging abala siya kay Martin Larkin sa umaga kaya nakalimutan na niya ang buong bagay. Bahagyang namula ang kanyang mukha sa kanyang pagkadulas. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya hinahanap ni Josephine. Ito ay para sa recipe. Medyo humihingi ng tawad ang tono ni Terence habang nagsasalita siya. Tungkol sa recipe, tama ba? Mas tumitig lang si Josephine kaysa kay Terence. Sayang. Masyadong maraming bagay ang nasa isip ko ngayong umaga, nakalimutan ko. Napangiti si Terence nang may kasalanan. Eto, dadaan ako mamaya at bibigyan kita ng recipe kapag natapos na ang susunod na klase, okay? Okay. Walang nakitang punto si Josephine sa ipagpatuloy ang pag-uusap matapos itong sabihin ni Terence. Sabay tango, isinara niya ang bintana at ibinagsak ang mga kurtina. Biglang umikot si Terence. Gaano ka lalapit? Baka gusto mo ng isang bagay na makakatulong sa iyong marinig. Paglingon ni Terence ay biglang natakot si Terence, malamang na nagsasalita siya tungkol sa kanyang pakikinig. Ngunit si Yasi ay hindi ordinaryong babae, at isang ngiti ang napalitan ng kanyang kahihiyan sa ibang pagkakataon. Ano, may mga bagay ka na ayaw mong malaman ng mga tao. Napadaan lang ako. Si Terence ay nakasandal sa bintana ni Josephine, at si Yasi ay natatakpan sa paningin ni Josephine dahil doon. Hindi niya sana kakausapin si Terence ng ganoon katagal kung napansin niyang nakabuntot si Terence. Haha. Ngumiti rin si Terence, medyo wala siyang magawa kapag sinasali itong si Yasi, kung tutuusin. Well, magtanong ka. Linawin ko lang muna na hindi ako pinadala ni Cheryl o anuman. Sabi ni Yasi sabay roll of her eyes. I don't think the eye rolls meant to be bitchy.
Sinigurado ni Terence na hindi niya masyadong papansinin ang mga sinabi niya, karamihan sa mga sinabi niya ay malamang na kalokohan. Maaaring dumating siya dahil sa sariling curiosity kahit na pananagutan niya si Cheryl. Ano ang gusto ni Josephine na makita ka? Tanong ni Yasi. Wala lang, I promised to give her something and I forgot, so I will give it to her next class. Sabi ni Terence, iniwan ang recipe sa kanyang paliwanag. Parang may ibinibigay siya sa babae, at ayaw niyang tanggapin ang bawat maliit na bagay na ginawa niya. Oh! Sabi ni Yasi, iniisip kung ano ang isang bagay na ito. Siya lang ang may kasalanan sa kanyang masasamang diskarte sa pag-eavesdrop, ang pasilyo ay masyadong maingay. Sige, babalik ako. Dumaan ka lang, ha? Sumunod ka na. Sabi ni Terence sabay tango. Tissues. Sabi ni Yasi, namumula ang mukha at naasar sa ginawang titi ni Terence habang nakatapak sa lupa. Ang hindi inaasahan ni Yasi, gayunpaman, ay para sa bawat isang estudyante sa hallway na mapatingin sa kanya. Tissue. Ang school beauty na si Yasi, nang hihingi ng tissue sa hallway. Marahil ay hindi na niya ito napigilan, at kailangang pumunta sa banyo sa sandaling ito. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa pinsalang ginagawa ni Yasi sa kanyang sariling imahe, ngunit ang ilang mga humanga ay nagsimulang maglabas ng mga tissue mula sa kanilang mga bulsa, pumila upang sagutin ang tawag ni Yasi. Narito. Natigilan si Yasi na mula ang kanyang mukha nang hindi siya maintindihan ng lahat. She glared at Terence walking away as she started scheming what she'd do to the guy when they got home. Hey. Si Yasi ay may mataas na antas ng kakayahang umangkop, at ang kanyang mga kasanayan sa kalokohan ay medyo pino mula sa kanyang mga araw kasama si Cheryl. Finger ko ang sinasabi ko, hindi tissue, okay. Nataman ko yung daliri ko kanina, masakit. Parang tissue ang daliri sa wikang Avalon iyan. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Yasi na iwagayway ang kanyang maliit na daliri sa hangin. Oh! Ang grupo ng mga lobo ay nagsalita, nadismaya dahil hindi nila naiintindihan ang babae. Daliri, ang sinasabi niya, hindi tissue. Ibinalik ng mga lalaki ang kanilang mga tissue sa kanilang mga bulsa nang walang magawa, sana ay magkaroon din sila ng magandang pagkikita kay Yasi. Tinapik-tapik ni Yasi ang kanyang dibdib bilang maluwag habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid-aralan, halos ipahiyan niya ang kanyang sarili sa publiko kung hindi dahil sa mabilis niyang pag-iisip doon. Masisira sana ang imahe niya kung mas mabagal siya ng 1 segundo. Yasi, anong meron? Namumutla ka at hinihingal. Curious na tanong ni Cheryl habang nakatingin kay Yasi. Nakita ka ba niya? Ay, hindi, ayos lang ako. Sabi ni Yasi, sa pag-aakalang wala siyang paraan para sabihin kay Cheryl ang tungkol sa kanyang episode kanina, sadyang nakakahiya. Baka ito na ang pinaka nakakahiyang sandali ng buhay niya. Kung gayon, naging matagumpay ba ang pagbuntot? Tanong ni Cheryl. Oo, noon pa. Sabi ni Yasi sabay tango. Mukhang may gusto siyang ibigay kay Josephine, at hinahanap siya ni Josephine dahil doon. Sabi niya ibibigay niya ito sa susunod niyang klase. Ano ang bagay na ibinibigay niya? Tanong ni Cheryl. Paano ko malalaman? Hindi pa niya binigay. Umiling si Yasi. Pagkatapos ay sundan mo siya muli sa susunod na klase. Sabi ni Cheryl. Ha? Gusto mo pumunta ulit ako? Na-curious si Yasi, ngunit ang paghuli sa kanya ni Terence ay medyo nakakahiya na inaasahan niya. Naroon din ang buong bagay na iyon sa mga tissue. Oo, akala ko gusto mo. Tanong ni Cheryl na nalilito sa kinikilos ni Yasi. Well, muntik na niya akong mahuli, kaya baka pumunta ka na. Medyo nauutol na sabi ni Yasi. Hindi ka niya nakita, di ba? Si Cheryl ay hindi estranghero sa mga paraan ni Yasi na ang hitsura sa kanyang mukha ay nagbigay daan kay Cheryl ng isang magandang hula. Og! Yeah! Tumango lang si Yasi bilang pag-amin. Sabi ni Cheryl sabay iling. Anong sabi ko sa'yo, alam mo kung gaano siya kagaling, syempre makikita ka niya. Grabe, ngayon akala niya ako na naman. Hindi niya. Sabi ni Yasi, umiling-iling din. Sigurado akong linawin na hindi ka kasali pagkatapos niya akong mahuli. Gustong bugbugin ni Cheryl ang babaeng ito, ngunit iba ang napagpasyahan sa pag-iisip. Malamang na hindi naniniwala si Terence sa mga bagay na sinabi ni Yasi, gayon pa man.
Dapat ay medyo gamaan ang loob mo, at masaya ka rin, hindi ba, Cheryl? Hindi kita binenta. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl ang pagkakaroon ng isang masiglang matalik na kaibigan tulad ni Yasi ay parehong biyaya at isang sumpa. Papasayahin ka niya kapag nalungkot ka, pero malulungkot ka kapag masaya ka. Pagalitin ka niya kapag maganda ang mood, pagalitin ka pa rin kapag masama ang pakiramdam, para lang mainas ka at naging good mood ka ulit. Pinunit ni Terence ang isang pirasong papel sa kanyang notebook pagkabalik sa klase, at sinimulang isulat ang recipe. Pagkatapos ng lahat, ang mga recipe tulad ng New Orleans barbecue sauce, honey fried barbecue sauce, at black pepper barbecue sauce, ay hindi masyadong espesyal na nangangailangan ng labis na kasanayan. Si Terence ay gumagawa ng mga bagay na tulad niyan sa bahay, para sa isa. Hindi talaga available ang mga paghahatid pabalik sa nayon, at kailangan nilang pumunta sa lungsod para lang sa isang pakete. Napagpasyahan ni Terence na gawin na lang ang mga bagay-bagay dahil doon, sa halip ay mang-alap ng mga lokal na materyales at iwasan ang mga online na paghahatid hanggat maaari. Nagsulat siya ng ilang recipe sa papel bago ito tiniklop para kay Josephine. 146. Si Terence ay sumugod sa siyam na klase pagkatapos ng klase, at kumatok sa bintana sa tabi ng upuan ni Josephine. Walang anumang tugon ang dumating mula sa kabilang panig, gayunpaman, at nagtaka si Terence kung umalis na si Josephine, sinisigurado niyang makapunta rin sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi ba nagkasundo silang dalawa na magkita pagkatapos ng klase? Sa pag-iisip na iyon, muling kumatok si Terence sa bintana ng kaunti pang lakas, maaaring nalampasan ni Josephine ang kanyang unang katok. Nakataas ang isang sulok ng kurtina, at ang namumula na mukha ni Josephine ay sumilip kay Terence mula sa ilalim nito nang hindi binubuksan ang mga bintana. Inilagay niya ang isang daliri sa kanyang labi, nag-form ng yes-ish sign bago iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Ano ang? Nag-aalala si Terence, hindi ba pwedeng magsalita na lang ang babae? He'd be able to understand her by reading her lips. How was he supposed to get what she was saying through vague gestures like that? Sakto namang bumukas ang pinto ng class 9, at lumabas ang isang medyo may edad na babae. Tumingin siya kay Terence na nakatayo sa tabi ng bintana bago tumahol sa kanya. Sino ang kumakatok sa bintana dyan? Saang klase ka galing? Natigilan si Terence, ano pa ang ginagawa ng isang guro dito? Hindi pa ba siya tapos sa klase niya? Nagsimulang pagpawisan si Terence habang iniisip niya ang posibilidad ang kanyang pagkatok ay maaaring nakaabala sa klase, at ngayon ay lumabas ang guro upang kunin siya. Og! I'm sorry, akala ko tapos na ang klase. Sabi ni Terence habang napakamot sa ulo. Ikaw. Si MS Song ang homeroom teacher ng class 9. Huminto siya habang tinitingnan ng malinaw ang mukha ni Terence, napagtanto na siya ang taong sangkot sa buong insidente sa Henry ilang araw na ang nakakaraan. Narinig niyang tinawag siya ng kanyang mga estudyante na bagong miyembro ng Big Four. Kailangang may background siya para makaalis sa pangyayaring iyon nang hindi nasaktan. Sumimangot si MS Song, mas gugustuhin niyang huwag isali ang sarili sa mga estudyanteng ganoon. Walang punto. Parang hindi nakikinig ang bata sa anumang sasabihin niya. Nagpasya siyang diretso sa punto. Bakit ka kumakatok sa bintana? Hinahanap ko si Josephine. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Para kay Josephine. Muling sumimangot si MS Song, hindi niya alam kung ano ang gusto ng Big Four sa kanyang modelong estudyante, at tatanggihan na sana siya nang maalala niya ang sinabi ng dean sa kanya kanina, tungkol sa pagtrato kay Josephine ng mas mabuti at payagan siya ng higit na kalayaan. Nagpasya si MS Song na hingin muna ang opinyon ni Josephine sa halip na talikuran si Terence, isang bagay na ginawa niya nang walang pag-aalinlangan sa ilalim ng normal na pangyayari. Pangalan mo? Ako si Terence. Sige, maghintay ka muna dito. Sabi ni MS Song bago naglakad pabalik sa classroom para kausapin si Josephine. Josephine, may naghahanap sa iyo sa labas, sinabi niya na ang pangalan niya ay Terence. Gusto mo ba siyang makilala? Hindi makapaniwala si Josephine sa kanyang pandinig, sa tingin ng Terence na iyon ang ginagawa niya. Kailangan lang niyang hanapin siya sa harap ng kanyang guro, hindi ba? Kumakatok sa bintana at lahat, ano ba? Halos anumang iba pang timing ay mas mahusay kaysa sa isang ito.
Mas gugustuhin niyang ipadama siyang muli ni Terence sa boss bago ibigay ang recipe sa kanya, mas gugustuhin pa rin iyon kaysa sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Bumantong hininga si Josephine, nanlumo. Siya ay naging malas mula nang si Terence ay pumasok sa kanyang buhay. Damn Big Four. Magpapatuloy ba si Terence sa pagkatok sa pinto kung nagpasya siyang hindi pumunta sa kanya? O may inis na lang ba siya na nagpasya na ayaw niyang ibigay sa kanya ang recipe pagkatapos ng lahat? Wala siyang pakialam sa recipe, ngunit kailangan ito ng kanyang ina. Mas mahirap siya sa sitwasyong ito kung ang kanyang ina mismo ang pumasok sa paaralan. Walang ibang pagpipilian si Josephine kundi umalis sa kanyang upuan. Binaling niya ang ulo niya kay Excuse me, MS Song. Nagulat si MS Song, alam niya kung gaano si Josephine, palagi niyang binabayaran ang kanyang pangkat ng mga tagahanga, kahit na sila ay mga young masters mula sa mayayamang bahay. Iniiwasan din niyang makabunggo ang sinuman sa mga humahangang iyon sa tuwing lumalabas siya ng silid-aralan, masyadong. Ang kanyang pag-uugali ay napaka-atypical sa kanya. Ngunit sinabi ni Josephine ang kanyang intensyon, at tumango lamang si MS Song bilang tugon. Gayunpaman, sinundan niya si Josephine sa labas upang pagmasdan ang dalawa mula sa malayo, upang makita kung ano ang kanilang ginagawa. Handa siyang pigilan si Terence kung sinimulan niya itong panliligalig. Bakit ngayon pa? Malungkot na sabi ni Josephine habang pinulupot niya ang kanyang mga labi kay Terence. Hindi pa tapos ang klase, hindi mo ba nakita ang signal ng kamay ko? Tumahimik ka at iwinagayway ang iyong kamay, paano ko malalaman kung ano ang gusto mo? Inosenteng nagkibit-balikat si Terence. At hindi ba tayo nagpasya na gawin ito ngayon? Huminga ng mahina at walang magawa si Josephine. Ibigay mo na lang sa akin yan. Dito. Sabi ni Terence, iniabot ang recipe kay Josephine. Direktang inilagay ni Josephine ang piraso ng papel sa kanyang bulsa nang hindi ito tinitingnan. Well, babalik ako. Mag-ingat ka sa kakatok mo sa susunod. Next time. Napakurap si Terence. Tumigil si Josephine nang mapagtanto niya ang problema sa kanyang pananalita, hindi ba't ipinahihiwatig niya na gusto niyang guluhin siya muli ni Terence. Agad niyang nilinaw ang sarili. Wala nang next time. Dahil doon, tumaliko siya at umalis nang hindi tumitingin kay Terence, natatakot na baka magalit sa kanya ang young master o kung anuman. Halos mauntog ang kanyang ibabang ulo kay MS Song, na nakatayo sa labas ng pinto. Sorry, MS Song. Sabi ni Josephine, namumula ang mukha. Bumalik ka na sa klase. Mag-ingat ka sa susunod. Sabi ni MS Song na bakas pa rin sa mukha niya ang pagsimangot. Hindi niya talaga inisip na mabangga siya ni Josephine, ngunit ano ang ibinigay ni Terence kay Josephine? Parang isang pirasong papel. Isang piraso ng papel na nagpatakbo pabalik kay Josephine na may pamumula sa buong mukha. Dahil doon, hindi naintindihan ni MS Song ang guilty blush ni Josephine bilang isang mahiyain. Baka naman love letter yon. Umiling si MS Song nang pumasok sa isip niya ang posibilidad ano ang ginagawa ni Josephine, sigurado siyang hindi tumatanggap ng love letter ang babae, kaya ano ang nangyayari dito? Hindi lang siya pumayag na makita si Terence, tinanggap pa niya ang love letter nito na may nahihiyang pamumula sa mukha. May something ba sa dalawa pagkatapos ng lahat? Hindi lang si MS Song ang nakasaksi sa eksena. Kaunting hatik lang ang mga kurtina para makita ang magandang tanawin sa mga nangyayari sa hallway, kung tutuusin. Hindi nila marinig kung ano ang sinasabi ng dalawa, ngunit ang hindi malinaw na ekspresyon at paggalaw na iyon na sinamahan ng isang nalilitong pamumula ay higit pa sa sapat para sa kanilang mga imahinasyon upang pagsamahin ang puzzle. Ito ay talagang ang tanawin. Ano ang malamang na kumalat sa malayo at malawak sa mga tuyong lupain na kilala bilang paaralan? Napakaraming aspeto nito, mga lalaki at babae na nagmamahalan sa isa-isa, mga liham ng pag-ibig, isang batang lalaki na tumatanggi sa pag-amin ng isang babae, isang batang babae na tumatanggap ng isang pag-amin ng isang lalaki. I'll update the glossary tomorrow with the one side who gave laughing face. 12 maagang kabanata. 13 na sana kung hindi nakakainis ang PayPal. 147. Alam nyo ba? Ang bagong Big Four na iyon, si Terence, pumunta siya sa klase ni Josephine para iabot sa kanya ang isang note. Nagtataka kung ano ang laman nito. Alam nyo ba? Ang bagong Big Four na iyon, si Terence, binigyan niya si Josephine ng love letter.
Alam nyo ba? Ang bagong Big Four na iyon, si Terence hinahabol niya si Josephine. Alam nyo ba? Ang bagong Big Four na iyon, si Terence may relasyon siya kay Josephine. Alam nyo ba? Ang bagong Big Four na iyon, si Terence binugbog niya ang kapwa niya Big Four ang Rowan na iyon dahil sa panggigipit sa kanyang girlfriend. Hindi pa alam niyang Master Terence at ng school beauty na si Josephine, ngunit sila ang kasalukuyang pangunahing tauhan ng pinakamalaking tsismis sa paaralan. Nagtataka lang sina Cheryl at Yasi kung ano ang ibinigay ni Terence kay Josephine. Ang lalaki ay umalis sa silid-aralan na walang dala at bumalik na walang dala, pagkatapos ng lahat. Medyo nahihiya si Cheryl na tanungin ng direkta si Terence. Sinulyapan niya si Yasi, at nagpa siya na hindi siya maaaring umasa sa kanya, malamang na ibenta siya muli ng batang babae, at mas gugustuhin niyang gawin ito sa kanyang sarili kung ang lahat ay mapupunta sa kanya. Natapos ang last period, at break time na bago ang study hall sa gabi. Hawak kamay ni Josephine ang isang batang babae sa specs habang naglalakad sila sa field. Siya ang katumbas ni Cheryl kay Yasi, isang matalik na kaibigan mula sa ika-10 klase, si Lane Willa Lane. Magkalapit lang silang dalawa, at alam ni Willa ang tungkol kay Flint at ang kanyang trahedya. Si Willa, gayunpaman, ay hindi gaanong maganda. Hindi siya ang tipo ng babae na tututukan ng mga young masters at delinquent, o ang tipo na may mga hinahangaan. Siya ay medyo malaya dahil doon. Josephine. Kayo ba talaga ni Terence? Tanong ni Willa, mahina ang boses. Hindi. Namula si Josephine, hindi inaasahan kahit ang kanyang matalik na kaibigan ang magsasabi niyan. Anong pinagsasabi mo? Paanong kahit malayong posible iyon? Seryoso. Josephine, walang paraan na hindi mo alam, di ba? Pinag-uusapan ito ng lahat sa klase, sabi nila, binigyan ka ni Terence ng love letter, at tinanggap mo pa nga ito ng nahihiya. Sa sobrang gulat mo halos mabangga mo rin si MS Song. Sabi ni Willa. Hindi inakala ni Josephine na ang pag-abot ni Terence sa kanya ng recipe ay magiging isang napakalaking gulo. So hindi mo talaga alam? Tanong ni Willa, curious kung seryoso si Josephine. Willa, sabihin mo sa akin anong nangyayari. Nagsisimula ng magpanik si Josephine habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa kamay ni Willa. Kaya may ilang tao ang nakakita kay Terence na nagbibigay. Ikaw ay isang liham ng pag-ibig. Kaninang hapon pagkatapos ay nagtapat siya sa iyo, at nahihiya mong tinanggap ang kanyang damdamin bago tumakbo pabalik sa klase. Sabi ni Willa habang sinabi niya kay Josephine ang pinakamaaasahang bersyon ng kwento. Dilat na dilat ang mga mata ni Josephine. Love letter. Magtapat. Oo, iyan ang sinasabi ng iba. Sabi ni Willa. May isang bersyon na mas nakakamangha. Maghintay hanggang sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Willa, naniniwala ka sa akin, hindi ba? Hinding-hindi ako magkaka-boyfriend ng ganito kaga. Walang magawang sabi ni Josephine. Hey, who knows? 18 ka na, kaya siguro nagsisimula ka ng madiskubre ang iyong romantic feelings. Nakangiting sabi ni Willa. Malapit na rin tayong magtapos, baka hindi ka na makapaghintay hanggang kolehiyo at nagpasya kang pakawalan ang iyong sarili. Mamamartilyo kita. Sabi ni Josephine habang inaatake niya si Willa, ang kanyang mukha ay ganap na namula noon. Umiwas lang si Willa sa kamao habang tumatawa. Sabihin mo sa akin ng tapat, Josephine, gusto mo ba si Terence o hindi? Mataimtim na sabi ni Willa matapos siyang tumawa. I'll like him. Iniistorbo niya lang ako palagi, yun lang. Ngumisi si Josephine. Sigurado ka? Tanong ni Willa. May sasabihin ako sa iyo, Josephine, kailangan mong mag-ingat sa mga bagay na tulad nito, huwag mong paglalaroan ang iyong sarili sa kanyang mga kamay. Si Flint ang pinakamagandang halimbawa at aral. Ipinanganak ka na may mas magandang mukha, ngunit iyon lang ang kapital na mayroon ka. Huwag kang magkamali sa pagpili, o pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Willa. Paano mo pa rin ako pinagdududahan? Sinasabi ko sa iyo, ang gagaw ni Terence ang patuloy na nang-iistorbo sa akin, hinding-hindi ko tatanggapin ang kanyang pag-amin. Sabi ni Josephine. Kanino mo? Narinig ito, gayunpaman. Oh, mabuti naman kung ganoon. Sabi ni Willa sabay tango. Kung kanino ko narinig ito? Well, pinag-uusapan ng lahat, alam mo ba?
Hindi ako masyadong sigurado kung sino ang nagsimula ng tsismis sa una, ngunit ang tingin ng lahat ay magkasama kayo ni Terence ngayon. Arg! Tinadyakan ni Josephine ang kanyang paa, bigo. Ano ang dapat kong gawin, Willa? Ano ang dapat kong gawin? Siguro pwede natin siyang kausapin tungkol dito. Para tigilan na niya ang panggigipit sa iyo. Natatakot ka sa kanya, pero hindi ako. Kilala si Willa sa kanyang pagiging matigas, bagay na minana niya sa kanyang ina. Nagawa niyang takutin ang mga delinquent at gangster gamit ang kutsilyo ng butcher mula nang tulungan niya ang kanyang ina sa kanilang tindahan ng gulay noong siya ay 12 pa lamang. Kalimutan mo na ito. Hindi mo alam ito, ngunit siya ay talagang malakas. Siya ay isang ganap na paniniil, at tinalo pa niya sina Leandro at Rowan, na kinuha lamang ito ng walang sinasabi. Huwag kang gagawa ng anumang katangahan, Willa. Ayaw ni Josephine na masangkot ang kanyang kaibigan sa anumang problema na hindi niya kayang hawakan, hindi ito ang uri ng bagay na kayang alagaan ng katigasan lamang. Narinig na ni Willa ang mga alamat at gawa ni Terence noon siyang Master Linford ay may higit pa sa isang malakas na background para sa kanya. Yung tipong nasa point na kung saan nagagawa niya lahat ng gusto niya sa school. Binubugbog ang dalawang miyembro ng Big Four pagkatapos ng ilang araw lang lumipat. Hindi yun ordinaryong gawa. Nakilala ni Willa na hindi siya kalaban ni Terence. Sa tingin ko malamang si Terence ang nagsimula ng tsismis sa una. Kumurap-kurap si Josephine habang nakatingin kay Willa ng may pagtataka. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi kanya magawang maging girlfriend, kaya ginagawa niya itong katotohanan sa iba. Wala kang magagawa kapag iniisip ng lahat na girlfriend ka na niya, di ba? Sinuri ni Willa. No way, right? Siya. Hindi naman siya ganong klaseng lalaki, di ba? Kumunat ang noo ni Josephine, asshole siya, hindi si Terence ang nagpapakalat ng tsismis sa likod ng ibang tao. Mula sa kanyang nakita, hindi gagawa si Terence sa mababang pamamaraan na tulad niyan kahit na magpasya siyang ihinto ang kanyang pagiging gentleman. Mas lalo lang siyang masusuklam ni Josephine, kung tutuusin. No way. I see. Josephine. Bakit mo siya kinakausap ngayon? What's with this? Isn't that kind of guy? Could it be that you really like him? Tanong ni Willa parang hindi tama. Parang si Josephine ay nasa panig ni Terence at sinusubukan siyang protektahan. Totoo ba ito? In love ba si Josephine kay Terence? Lalong naging solemn na ang mukha ni Willa, at nagsimulang mamuo ang masamang pakiramdam. 148. Josephine, nakausap ka ba talaga ni Terence? Binigyan ka ba niya ng love letter? Isang mahalagang pag-iisip ang pumasok sa isip ni Willa, kailangang may mahalagang bagay para sa mga tsismis na pagbabatayan, kahit na si Terence ang may pananagutan sa pagsisimula ng tsismis. Hindi, binigay lang niya sa akin itong barbecue recipe. Paliwanag ni Josephine habang kinukuha niya ang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Tingnan mo. Ito. Mausisa na kinuha ni Willa ang recipe, binuklat ang piraso ng papel para tingnan. Ano ang ibinigay niya sa iyo para sa? Lahat ng ito ay dahil sa aking ina. Hindi ko alam kung paano siya nilason ni Terence, ngunit sinabi niya sa kanya na ang negosyo ay magiging mas mahusay kung gagamitin niya ang recipe. Paliwanag ni Josephine. Kaya ang aking ina ay lubos na naakit sa kanya, at hiniling niya sa akin na kunin ang recipe mula kay Terence. Ganito lang. Dilat na dilat ang mga mata ni Willa, tila hindi ito isang bagay na gagawin ng isang young master. Hindi ganoong paraan ang mga mayayamang bata. Ang Terence na ito ay medyo nobela, tila, at medyo madiskarte rin, upang magsimula sa ina. Bagaman, hindi ito pakiramdam na isang bagay na magagawa ng isang teenager. Oo, kaya wala akong masyadong magagawa tungkol dito. Walang magawa si Josephine. Well, yun lang ang pagitan namin ni Terence. I'm not gonna say yes to him just because he's chasing me. Who knows if he's even serious about it? Sa nakikita ko, Josephine. Nagsasalita ka na parang gusto mo talaga siya. Ipinikit ni Willa ang kanyang mga mata kay Josephine, na parang sinusubukang basahin ang kanyang mukha. So sasabihin mo oo kung seryoso siya, ibig mong sabihin. Ano? Willa, anong sinasabi mo? Namula si Josephine nang mapagtanto niyang muli ang pagkakamali sa kanyang mga salita.
Sinasabi ko na ang mga tulad niya ay nakikipaglaro lamang sa mga babae sa tingin mo tatanggapin ko ang mga damdam ganoon. Sige, sige, hindi mahalaga kung gusto mo siya o hindi tandaan mo lang, huwag kang mag-oo. Sabi ni Willa. Kailangang magkatuluyan kaming tatlong magkakapatid, at palagi kang pinakamaganda sa amin maganda ang grades, kagwapuhan. Huwag mong sayangin iyan. Aasa kami ni Flint sa iyo sa hinaharap. Oo. Tumango si Josephine habang iniisip niya kung paano nagsimula ang chismis sa simula pa lang naging mas malaking asshole ba ang asshole para magkalat ng ganyan sa paligid. Kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol dito kung iyon nga ang kaso maaaring wala siyang pakialam, ngunit si Josephine ang nag-aalala. Sino siya sa akala ng lalaki? Ngunit ito ay isang pag-iisip lamang ito ay tulad ng isang tupa na sinusubukang makipagtalo sa isang tigre. Ginugol ni Terence ang natitirang bahagi ng kanyang hapon sa kapayapaan pagkatapos niyang ibigay ang recipe kay Josephine. Hanggang sa matapos ang paaralan ay napagtanto niya na ang mga tao ay nakaturo sa kanya at nagbubulungan sa isa't isa habang naglalakad siya palabas ng gusali kasama si Jacob. Hindi niya ito masyadong inisip noong una, ngunit tila may mga taong nagpapapansin sa kanya kung saan-saan. Hindi ba niya natatanda ang naging ganito siya kasikat kahit na matapos ang insidente sa Henry? Boss, anong meron sa mga taong ito? Naguguluhan na tanong ni Jacob. Ewan ko. Baka pwede kang magtanong. Sabi ni Terence, naguguluhan din. Hoy, ikaw. Halika dito. Nagsisimula ng maging kumpiyansa si Jacob ngayong isa na siyang tagasunod ng Big Four. Hindi na siya basta-basta na lang, at malakas ang loob niya na tumahol pa kay Rowan, kung tutuusin wala siyang problemang gawin iyon sa ibang mga estudyante. Ang lalaki ay masayang nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan nang tahol siya ni Jacob, na ikinagulat niya ng tumalon. Hindi niya alam kung sino si Jacob, ngunit nakatayo ang lalaki sa tabi ni Terence. Kailangang maging hayop din siya. Napagpasyahan ng lalaki na sa susunod na sasabihin niya ang kanyang bibig ayaw niyang magkaroon ng gulo sa isang Big Four. Bro! Kinakausap mo ba ako? Maingat na tanong ng lalaki. Yung paraan na sinasabi niyang magalang si kuya. Ano sa tingin mo? Pumunta ka dito. Walang awa na sabi ni Jacob. Ano ang pinag-uusapan mo dyan, Hanem? Itinuro ang boss ko at lahat-lahat, akala mo nag-host ka ng isang palabas. Bro. Anong ginawa ko? Sabi nung guy habang maingat na naglakad. Tinatanong kita kung ano ang sinasabi mo. Nagsasalita ka ba ng tao? Medyo nadidismaya si Jacob kanina pa nauutal ang lalaki, ano ang ginagawa niyang nauutal? It's nothing. Umiling-iling na takot na sabi ng lalaki. Gusto mong bugbugin. Umirap si Jacob. Makinig kang mabuti ang pakikipag-usap sa likod ng iba ay isang bagay na napakabastos na gawin. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon at pakakawalan kita. Kung hindi, tatanungin ko ang mga kaibigan mo at tingnan kung ano ang sinasabi mo sa kanila. May paraan talaga si Jacob sa mga salita maaaring itanggi ng lalaki ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi rin ito masasabi sa mga taong kasama niya. Namutla ang mukha niya sa realisasyon. I'm sorry. Ito lang ang narinig kong pinag-uusapan ng iba. Ano iyon? Sapat na ang asar ni Jacob, maaari na bang magsabi ng kapaki-pakinabang na bagay ang lalaki? Nabalitaan ko na may relasyon sina Terence Bro at Josephine. Bulong ng lalaki. Nagtapat si Terence Bro kay Josephine kanina, kahit na binigyan siya ng love letter na nahihiya na tinanggap ni Josephine. Dilat na dilat ang mga mata ni Terence. Ano ba? Kailan nangyari iyon? Sinong magpapakalat ng ganyan? Hindi makapaniwala si Terence ang mga taong nagsimula ng chismis na iyon ay tiyak na naiinip na o ano. He had to acknowledge the imagination at work here. Kailan ba naging love letter ang recipe ng barbecue niya? Hindi masyadong inisip ni Terence, ngunit si Josephine. Fuck! Nagtataka si Terence kung sino ang magiging gago kaya gagawa siya ng ganito, malamang naiiwasan na siya ni Josephine mula ngayon. Sobra para sa kanyang mga plano para sa isang maganda at batang relasyon. Nandyan din ang miss na dapat alalahanin ano kaya ang iisipin niya sa kabuuan nito. Nagmura si Terence kung gaano siya kaswert ngayon. Look, Terence bro, and this other bro. It's just something I heard from someone else.
Humingi ng paumanhin ang lalaki, na napansin ang pagbabago sa mukha ni Terence. Ayaw niyang menas ang lalaking ito. Sige, pwede ka nang umalis. Gusto ni Terence na umiyak at tumawa ng sabay. Wala siyang magagawa sa taong ito, hindi na kailangang sabihin, ipinakalat niya lang ang mga tsismis na narinig niya tungkol sa katuwaan. Imposibleng mahanap ang mga taong nagsimula ng tsismis noong una. Salamat, Terence bro. Salamat. Sabi ng lalaki habang nagmamadaling umatras. Alam mo, boss. Ito ay talagang isang magandang bagay. Sabi ni Jacob habang nakapikit. Mayroon kang magandang pagkakataon ngayong alam na ng lahat na girlfriend mo si Josephine. Chance my ass, hindi mo alam kung ano si Josephine. Sumagot si Terence na may mapait na ngiti. Siya ay halos wala sa mesa sa puntong ito. 149. Sa Hailey, si Manuel Zoltan ay nakaupong malungkot sa opisina ng chairman ng Manuel Industries. Siya ang utak sa pagkidnap kay Cheryl, at napagalitan lang siya ng kanyang partner na si Jean Gubang dahil sa kabiguan nito. Hindi niya kukunin ang kalokohang iyon kay Gubang kung hindi mas pinapahalagahan ng kanyang amo si Gubang kaysa sa kanya. Hindi man lang niya responsibilidad ang mga magnanakaw, ang amo niya ang kumuha sa kanilang lahat. Ang pagsisisi ni Jean Gubang sa ulo ni Manuel ay isang bagay na labis niyang ikinagalit. Mayroon siyang epikong pangalan na isinama sa isang epikong pangalan ng kumpanya, ngunit si Manuel mismo ang nakakaalam siya ay isang pupay lamang ng kanyang amo. Sa totoo lang mas mababa pa siya doon, siya ay pupay lamang ng isa sa mga kinatawan ng kanyang amo, si Coldy Bro. May parang galaxy, o universe, sa pangalan niya. May ilang bagay na wala siyang kapangyarihan o autoridad para magdesisyon, at wala siyang magagawa kundi tawagan si Coldy Bro. Coldy Bro, andito si Manuel. May respeto at pagpapakumbaba na sabi ni Manuel. Si Manuel ay nagsabi ng maliit na Manuel sa pagbati. Oo, anong kailangan mo? Si Coldy ay nasa masamang mood nitong mga araw na ito. Kanina pa niya sinusubukang makipag-ugnayan kay Baldy, ngunit hindi nagtagumpay, nang mabalitaan niyang nakita na ng mga pulis ang bangkay ni Baldy. Binigyan siya nito ng kaunting silid para makapagpahinga, dahil hindi na niya problema ang lalaki. Ang mga alipers ni Baldy, sa kabilang banda, ay nakakaalam lamang ng kanyang pag-iral. Wala silang direktang pakikipag-ugnayan sa kanya noon, at walang gaanong magagawa ang mga pulis kay Coldy kahit na nahuli sila. Walang dapat ikatakot si Coldy kahit na sinabi ni Baldy sa pulisya ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan na sumusuporta sa kanya ay hindi isang tao na maaaring guluhin ng sinuman. Ang inaalala ni Coldy, gayunpaman, ay ang pagkabigo ng kanilang mga plano. Wala siya sa napakagandang posisyon ngayon, talagang minamaliit niya ang kaaway sa pagkakataong ito na nagpadala ng isang karaniwang gangster para sa trabaho. Coldy Bro, itinulak sa akin ni Jean Gubang ang lahat ng sisihin, sinasabing nakakuha ako ng hindi sapat na mga lalaki para sa assignment. Talagang minamaliit ka niya at tinatawag ka. Reklamo ni Manuel. Hindi naman niya kasalanan in the first place. Alam ko. Sabi ni Coldy na nakakunot ang noo, halatang hindi inaasahan ni Manuel na nagtatawanan ang mga walang kwentang bagay na tulad niyan. Wala si Jean Gubang sa ilalim ng amo, kasosyo lang namin siya. Don't mind him. Let him say whatever he wants. You and I are in the same boat. I know how you feel, so just tough it out and do what I do. Remember the things that you have to endure. Sige boss, gamaan na ang pakiramdam ko. Sabi ni Manuel. Gusto lang talaga niya ng isang uri ng pagkilala, pagkatapos ng lahat. Tama, kumusta ang investigasyon doon? Sino ang lalaking nagbabantay kay Cheryl? Tanong ni Coldy. Si Jean Gubang ay napagmasdan na ito, sa panlabas, parang si Pablo ay kumuha ng isang magsasaka mula sa isang lugar at inilagay siya sa parehong paaralan kasama si Cheryl para sa mga tungkulin ng bodyguard. Sabi ni Manuel. Kung saang bodyguard agency niya siya nakuha. It's still an uncertainty. Hindi pa alam ni Jean Gubang yan. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Sabi ni Coldy. Talagang invested ang boss dito, nagpadala siya ng master mula sa Golden Peak para hawakan ang usapin. Wala nang underestimating this time around. Golden Peak. Tumalo ng puso ni Manuel sa pangalan, narinig niya mula roon ang boss ng mga uri ng power level. Mas matigas sila kaysa sa mga espesyal na ops, at medyo nagulat si Manuel na nagpadala sila ng ganoong kalibre para harapin ang ilang bodyguard.
Ipikit mo ang iyong bibig tungkol dito, at huwag magsabi ng anuman. Paalala ni Coldy. Magtiwala ka, Coldy bro. Hindi ko gagawin. Saad ni Manuel. Mabilis na pumasok si Terence sa Bentley ni Fredo bago siya napansin ng sinuman. Nakita niya si Cheryl na may hindi nasisiyahang mukha at si Yasi ay humajejek ng mag-isa nang makita niya, alam ng dalawa ang mga chismis tungkol sa kanya at ni Josephine. Umiling si Terence halatang asar si Cheryl, nagpipigil lang dahil kasama nila si Fredo sa kotse. Walang sinabi ang tatlo sa isa't isa sa buong biyahe, kahit si Yasi ay tikom ang bibig upang maiwasang mainas ang nasa gilid na si Cheryl. Babalik na sana si Terence sa kanyang kwarto pagkarating sa villa nang pigilan siya ni Cheryl. Tumigil ka dyan, Terence. Gusto ni Terence na makalayo kay Miss sa madaling panahon sino ang maglalakas loob na guluhin siya sa ganitong sitwasyon. Ito ay naging walang saysay, kung tutuusin. Walang ibang pagpipilian si Terence kundi lumingon at tumingin sa isang Cheryl na may galit na kamay sa kanyang balakang. May kailangan ka ba, Miss Charlton? Sabi ni Terence na may tuyong ngiti. Not bad, Terence. Not bad at all. 2 araw lang sa school and the rumors are all out already. Hindi ka binayaran ng tatay ko para makipagkulitin sa mga babae sa school. Si Cheryl ay tunay na naasar sa puntong ito hindi ba't si Terence ito ay medyo sobra. Miss Charlton, medyo nilinaw ng tatay mo noong binigay niya sa akin ang sweldo niya, na obligado lang akong tumulong sa iyong pag-aaral at buhay sa pangkalahatan. Ang lahat ng iba pang bagay na iyon ay hindi kasama sa aking sweldo. Inisip ni Terence kung siya ay naging masyadong mahina at maluwag sa mga nakaraang araw. Ang mga lalaki ay kailangang manindigan sa maraming pagkakataon, pagkatapos ng lahat, upang ipakita sa mga miss kung saan sila ginawa. Iyon. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin sa sagot ni Terence. Totoo, kinuha ng kanyang ama si Terence bilang empleyado. Wala talaga siyang awtoridad na makialam sa pribadong buhay ni Terence, tila. Ano pa nga ba ang ikinaasar niya? Ano bang pakialam kung naghahanap ng girlfriend ang lalaki? Gayunpaman, si Cheryl ay hindi komportable sa parehong paraan bakit ang lalaking ito ay nakikialam sa ibang mga babae samantalang sila Yasi ay nakatira sa iisang bahay kasama niya. Ano ang ibig sabihin noon, hindi ba sapat para sa kanya ang kanilang apela? Ito ay isang uri ng kahihiyan na hindi niya kayang tanggapin. Mas masahol pa ito kaysa kung nagpasya si Terence na patayin silang dalawa. Gayunpaman, hindi si Cheryl ang nagsabi ng ganoon. Kung tutuusin, saan siya magsisimula? Tanungin si Terence kung bakit siya naging bulag para makipaglaro sa mga babae sa labas na may 2 dilag sa harap niya. They were living in the same freaking house with him, for God's sake. Ikaw. Jay, basta ingatan mo ang sarili mo, kontrolin mo. Huwag mong sirain ang reputasyon namin. Ayaw naming makitang ganyang klaseng tao ang follower namin. Galit na sabi ni Cheryl. Naku, huwag kang mag-alala, Miss Charlton. Sisiguraduhin kong malayo ako sa iyo sa paaralan. Hindi ko hahayaang may makaalam tungkol sa atin. Nakapanatag na sabi ni Terence. Ikaw. Ako. Ang mga salita ni Terence ay lubos na natigilan kay Cheryl. Napapikit siya at ibinuka ang kanyang bibig habang nakatitig kay Terence, hindi inaasahan na ang pag-unlad ay bababa sa ganito. Ito ba talaga ang sagot na gusto niya mula sa kanya? Hindi ito alam ni Cheryl, ngunit isang tunay na pagkabigo at stress ang namumuo sa kanyang loob. Parang nawalan siya ng isang bagay na talagang mahalaga sa sandaling iyon. 150. Nasa bingit ng luha si Cheryl habang pinagmamasdan si Terence na papalayo sa kanya at papasok sa kanyang silid. Hindi pa siya naging ganito kadismaya sa buong buhay niya. Sino ka sa tingin mo, Terence? Good riddance, keep your distance all you want. Wala namang may gusto sayo. Sigaw ni Cheryl nang mawala si Terence sa kanyang silid. Ako. Hinding-hindi nakita guguluhin kahit kailan. Dahil doon, ibinagsak ni Cheryl ang sarili sa sofa, natulala, nanlumo, nabalisa, at umiyak siya. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha habang nakatikom ang kanyang bibig, natatakot na marinig siya ni Yasi. Cheryl. Anong meron? Tumigil si Yasi sa pangungulit nang makita kung paano kumilos si Cheryl. Hinawakan niya ng mahina ang mga kamay ni Cheryl habang nagsasalita. Cheryl. Huwag kang umiyak. Sino yung umiiyak?
Hindi ako umiiyak, okay. Si Cheryl, natural, ay hindi umamin na siya ay iiyak sa isang random na dude ang lalaki ay walang kinalaman sa kanya. Ano ang ginawa niya? Iligtas siya. Kaya ano? Iniligtas din siya ni Fredo dati. Gayunpaman. Sina Terence at Tio Fredo. Laging uminit ang puso ni Cheryl kapag naaalala niya ang sandaling iyon kung saan ibinagsak ni Terence ang kanyang sarili sa kanyang harapan. Ito ay isang sandali na nagparamdam sa kanya na siya ay isang maswerteng babae, na magkaroon ng isang lalaki na ibigay ang kanyang buhay upang mamatay kasama niya. Pero ngayon, Cheryl, alam ko na kung ano ang nararamdaman mo kay Shell bro. Maaari ko siyang kausapin tungkol dito kung gusto mo. Nalaman na ni Yasi ang nararamdaman ni Cheryl sa puntong iyon lumaki siya kasama niya, at mas naiintindihan niya siya kaysa sino man. Isang katotohanan na umiibig si Cheryl hindi maganda ang senaryo ng Hero Save the Damsel, ngunit plus eco ito, isang bagay na nagdulot ng saya at init sa puso ng mga tao. Matagal nang napansin ni Yasi ang pagbabago ng ugali ni Cheryl kay Terence mula nang iligtas siya nito. Ang mga detalyeng ito ay malamang na hindi napansin ni Cheryl mismo ito ay karaniwan para sa taong direktang kasangkot na maging makakalimutin, pagkatapos ng lahat. Ang isang bystanding observer, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng kaunting problema na makita ang maliliit na detalye na naganap. Yasi. Anong sinasabi mo? Katulad niya. Nagsimulang magpanik si Cheryl, tumalon siya mula sa sofa sa sobrang lakas para ipaliwanag ang sarili. Sinabi kong ayoko sa kanya, 100 beses kung sinabi na ayoko sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi inaasahan ni Yasi ang tindi na paatras siya ng isang hakbang, nagulat. Sige, hihinto ako. Hindi lang natin siya magugustuhan, Cheryl. No big deal. Napagod si Cheryl, sumandal siya at niyakap si Yasi, medyo naiinis pa rin. Ikaw ang pinakamaganda, Yasi, laging nakadikit sa akin. Oo, lagi akong nandyan para sayo. Tumango si Yasi habang inaalaw si Cheryl sa pamamagitan ng tapik sa kanyang balikat. Si Terence, sa kabilang banda, ay narinig na ang lahat, at hindi siya sigurado kung paano magre-react. Medyo nanginginig ang kanyang kamay habang binitawan niya ang hawakan ng pinto, at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Hindi niya masyadong malinaw kung ano ang nangyayari sa nararamdaman ni Miss, pero parang nagseselos siya sa kinikilos niya ngayon. Could she actually have fallen for him? Si Terence ay medyo hindi nakaimik, palagi siyang nasa magkabilang panig ni Cheryl mula pa noong unang araw, tiyak na ang isang beses na pagliligtas ay hindi sapat para mahalin niya ito. Kahit na iyon ang kaso, ito ay isang imposibleng relasyon. Ito ay isang malaking bawal sa negosyo, ang pagkuha ng mabagay sa puntong iyon sa amo ay mauuwi lang sa pagsunog niya ng kanyang sarili ng buhay, paglalaroan ito ng apoy. Marahan na umiling si Terence, nagpasya siyang iwasan ang Miss hanggat maaari ng gabing iyon, at nanatili sa kanyang silid kahit na naghatid ng hapunan si Fredo. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Cheryl pagkatapos na ilabas ang kanyang mga nakakulong pagkadismaya, at nagawang magbagong mukha nang dumating si Fredo. Tinutulungan niya si Fredo sa pagkain nang mapansin niyang wala si Terence. Wala ba si Mr. Linford, Miss Charlton? Akala mo patay na siya. Sinabi ni Cheryl nang walang anumang pagpigil, hindi pa rin comfortable tungkol sa buong bagay. Ang lalaki ay nanood sa kanyang paglaki, pagkatapos ng lahat. Alam niya kung ano siya. Patay. Ngumiti lang ng mapait si Fredo, sa pag-aakalang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Miss at Terence ay naganap muli. Hindi talaga sa kanya ang lugar na magtanong tungkol sa mga bagay na tulad niyan, dahil siya ay isang butler figure at lahat ng bagay, at lalo na kung gaano malabo si Pablo tungkol sa isyu kay Terence at sa Miss. Tumulong siya sa pag-aayos ng mesa para sa dalawang Miss, at umalis sa villa upang hindi makapasok. Naiwan ang maluwag na villa kasama sina Yasi at Cheryl pagkatapos noon. Sa pagkakataong ito, wala si Terence. Unti-unti na iyon, ngunit nasanay na si Cheryl na tumulong si Terence sa pag-aayos ng mesa sa tuwing ihahatid ni Fredo ang kanilang mga hapunan, at kung paano babalik si Terence sa kanyang silid pagkatapos lamang nilang tatlo matapos ang paghahanda ng magkasama. Nais ni Cheryl na imbitahan si Terence na maghapunan, ngunit ang kanyang pagmamataas ay humahadlang muli, katulad ng ibang mga pagkakataon. Lalong naging tensyonado ang kanilang relasyon dahil sa nangyari ngayon, at tila hindi ito magiging maayos anumang oras sa lalong madaling panahon.
Tinitigan niya ang paborito niyang pagkain sa mesa wala man lang gana. Ibinaba niya ang kanyang chopstick pagkatapos ng 2 subo. Anong problema, Cheryl? Tanong ni Yasi medyo namutla si Cheryl. Siguro kailangan kong kunin si Shield bro na sumama sa amin kumain. Ayaw kumain. Walang gana. Sabi ni Cheryl, umiling. Bakit mo gagawin yun? Magpanggap ka na lang na wala siya dito. Sinimulan na ni Cheryl na tretuhin si Terence bilang miyembro ng Villa unti-unti ito na hindi niya namalayan sa sarili niya. Oh! Ibinaba ni Yasi ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain, iniisip na ang mga ulam ngayong gabi ay medyo masarap. Mayroon ding sopas ng papaya rib, isang bagay na kilala sa mga epekto nito sa pagpapalaki ng dibdib. Ang kanyang katawan ay medyo perpekto na, at hindi niya kailangan ang kanyang dibdib na maging masyadong malaki. Sino ang gusto ng boobs tulad ng kay Amara Song? Yung nakakatakot na baka, hey hey. Bagaman, maaaring gumamit si Cheryl ng kaunting pagpapalaki mukhang hindi tama na mas maliit siya sa kanya kapag mas matangkad siya. Anong ginagawa mo, Yasi? Tanong ni Cheryl habang nakatingin kay Yasi na nakangiti at humajijek ng mag-isa habang tinapunan ng laman ang bibig niya para saan ba napakasaya ng dalaga. Napaka-inconsiderate mo, mukhang masaya kapag ganito ako. Oh! Og! Sabi ni Yasi habang nilulunok niya ang isang piraso ng tadyang. Ako! Nagugutom lang ako, yun lang. Hindi na tayo kumakain. Samahan mo akong mamasyal. Sabi ni Cheryl, asar pa rin gusto niyang magpahinga sa pananatili sa bahay. Kay! Sumunod naman si Yasi habang ibinababa ang chopsticks niya. Tinitigan niya ang pagkain sa mesa habang siya ay nakatayo. Masarap din ang pagkain sa labas. Kukuha lang kami ng mga waste oil fried mushroom na gustong gusto mo. Sabi ni Cheryl, nakatingin sa tahimik na si Yasi. Hindi alam ni Yasi ang sasabihin. Waste oil. Paano ko ilalagay ang bagay na iyon sa aking bibig kapag sinabi mo ito ng ganyan? Lipat na tayo. Magpalit muna tayo ng damit. Sabi ni Cheryl sabay hila kay Yasi. Wala sila sa kanilang mga uniforme sa paaralan, ngunit tila hindi nararapat na lumabas sa gabi na mukhang estudyante. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.